Kabanata 11. Ang mahabang paghahari. Jasharis at Alisana. Patakaran, Progeny, at Pain. Sa ikapitong araw ng ika-59 na taon pagkatapos ng pananakop ni Aegon, isang battered na barko ang dumating na nagliliyad sa Whispering Sound hanggang sa daungan ng Old Town. Ang kanyang mga layag ay may tagpi-tagpi at punit-punit at nabahira ng asin, ang kanyang pintura ay kumupas at tumutupi, ang banner na umaagos mula sa kanyang palo ay napakaputi ng araw na hindi na makilala. Hanggang sa siya ay nakatali sa pantalan ay sa wakas ay nakilala siya sa kanyang malungkot na estado. Siya ang Lady Meredith, huling nakitang umalis sa Old Town halos 3 taon bago tumawid sa Sunset Sea. Nang magsimulang bumaba ang kanyang mga tripulante, nanganganga ang karamihan ng mga mangangalakal, porter, patutot, seaman, at mga magnanakaw. 9 sa bawat 10 lalaking dumarating sa pampang ay itim o kayumanggi. Ang mga ripples ng Penonnebic ay tumakbo pataas at pababa sa mga pantalan. Talagang tumawid ba ang Lady Meredith sa Sunset Sea? Ang mga tao ba sa mga maalamat na lupain sa dulong kanluran ay lahat ba ay maitim ang balat bilang Summer Islanders? Nang si Sir Eustace Hightower lang ang lumabas ay namatay ang mga bulong. Ang apo ni Lord Donald ay payat at sunog sa araw, na may mga linya sa kanyang mukha na wala roon noong siya ay naglayag. Isang maliit na bilang ng mga lalaki sa Old Town ang kasama niya, lahat ng natira sa kanyang orihinal na tauhan. Sinalubong siya ng isa sa mga opisyal ng customs ng kanyang apo sa pantalan at naganap ang isang mabilis na palitan. Ang mga tauhan ng Lady Meredith ay hindi lang mukhang Summer Islanders, sila ay mga Summer Islander, na inupahan sa Sothorius sa napakasamang sahod, reklamo ni Sir Eustace upang palitan ang mga lalaking nawala sa kanya. Mangangailangan siya ng mga porter, sabi ng kapitan. Ang kanyang mga hawak ay nakaumbok na may masaganang kargamento, ngunit hindi mula sa mga lupain sa kabila ng Sunset Sea. Iyon ay isang panaginip, sabi niya. Hindi nagtagal, dumating ang mga kabalyero ni Lord Donald, na may mga utos na ihatid siya sa Hightower. Doon, sa mataas na bulwagan ng kanyang apo na may hawak na tasa ng alak, ikinwento ni Sir Eustace Hightower ang kanyang kwento. Sumulat ang mga eskriba ni Lord Donald habang nagsasalita siya, at sa loob ng ilang araw ay kumalat ang kwento sa buong Westeros, sa pamamagitan ng messenger, bard, at uwak. Nagsimula na ang paglalakbay gaya ng inaasahan niya, sabi ni Sir Eustace. Nang lampas na sa Arbor, pinatnubayan ni Lady Westhill ang kanyang sun chaser sa timog ng Timog Kanluran, naghahanap ng mas maiinit na tubig at maaliwalas na hangin, at sumunod ang Lady Meredith at Autumn Moon. Ang malaking barkong Bravo Sea ay napakabilis kapag ang hangin ay nasa kanyang mga layag, at ang mga Hightower ay nahihirapang makasabay. Ang 7 ay nakangiti sa amin, sa simula. Mayroon kaming araw sa araw at buwan sa gabi, at kasing tamis ng hangin na inaasahan ng lalaki o dalaga. Hindi kami lubos na nag-iisa. Nasulyapan namin ang mga mangingisda paminsan-minsan, at minsan ang isang malaking madilim na barko na maaari lamang maging isang manghuhuli ng balyena mula sa iba't isda, napakaraming isda, ilang mga dolphin ang lumangoy sa tabi namin, na parang hindi pa sila nakakita ng barko noon. 12 araw ng maayos na paglalayag palabas ng Westeros, ang Sun Chaser at ang kanyang 2 kasama ay hanggang sa timog ng Summer Islands, ayon sa kanilang pinakamahusay na mga kalkulasyon, at mas malayo sa kanluran kaysa sa anumang barko ay naglayag bago, o anumang barko na bumalik upang sabihin ito, hindi bababasa. Nakaon ang Lady Meredith at Autumn Moon, mga casks ng Arbor Gold ay nasira upang i-toast ang accomplishment, sa Sun Chaser, ang mga mandaragat ay uminom ng spiced honey wine mula sa Lannisport. At kung sino man sa kanila ang nabalisa na hindi sila nakakita ng ibon sa nakalipas na 4 na araw, pinipigilan niya ang kanyang dila. Kinamumuhian ng mga Diyos ang pagmamataas ng tao, tinuturuan tayo ng mga Septen, at sinabi ng The Seven-Pointed Star na ang pagmamataas ay nauuna sa pagkahulog. Malamang na si Alice Westhill at ang Hightowers ay nagdiwang ng masyadong malakas at masyadong maaga, doon sa kalaliman ng karagatan, dahil hindi nagtagal ay nagsimulang magkamali ang engranding paglalayag. Nawalan muna kami ng hangin, sabi ni Sir Eustace sa korte ng kanyang lolo. Halos 1-2 linggo ay walang hangin, at ang mga barko ay gumagalaw lamang hanggang sa maaari naming hilahin ang mga ito. Natuklasan na ang 12 casks ng karne sa Autumn Moon ay gumagapang na may mga uod.
Isang maliit na sapat na bagay sa kanyang sarili, ngunit isang masamang tanda ang hangin sa wakas ay bumalik isang araw malapit sa paglubog ng araw, nang ang langit ay naging pula na parang dugo, ngunit ang hitsura nito ay nagbulungan ng mga tao na wala at nagsimulang umungol ang hangin, at pagkatapos ay tumaas ang karagatan. Iyon ang unang bagyo, sabi ni Sir Eustace. Ang isa pa ay sumunod pagkalipas ng 2 araw, at pagkatapos ay ang pangatlo, bawat isa ay mas malala kaysa sa nauna. Ang mga alon ay tumaas ng mas mataas kaysa sa aming mga palo, at nagkaroon ng kulog sa paligid, at kidlat na hindi ko pa nakita noon, malalaking bitak na mga bolts na sumunog sa mga mata. Hinampas ng isa ang autumn moon at nahati ang kanyang palo mula sa pugad ng uwak hanggang sa gitna ng lahat ng kabaliwan na iyon, ang isang kamay ko ay sumigaw na nakita niyang umaangat ang mga braso mula sa tubig. Ang huling bagay na kailangang marinig ng sinumang kapitan noon ay nawala na sa paningin namin si Sun Chaser, ang natitira ay ang aking ginang at ang buwan ay naghuhugos sa ibabaw ng aming mga kubyerta sa bawat pagtaas at pagbaba, at ang mga lalaki ay tinatangay sa gilid, na walang kwentang kumakapit sa mga linya. Isang nakita ko ang tagapagtatag ng autumn moon, isang sandali ay naroon siya, nasira at nasusunog, ngunit doon ay tumaas ang isang alon at nilamon siya at pumikit ako at nawala siya, mabilis lang iyon, isang alon, isang halimaw ng alon, ngunit lahat ng aking mga tauhan ay sumisigaw ng Kraken. At ni isang salita na sinabi ko ay hindi kailanman mag-aalis sa kanila. Hindi ko malalaman kung paano kami nakaligtas sa gabing iyon, ngunit ginawa namin. Kinaumagahan ay tahimik na muli ang dagat, ang araw ay sumisikat, at ang tubig ay napakaasol at inosente ay hindi maaaring malaman ng isang tao na sa ilalim nito ay lumutang ang aking kapatid, patay, kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan. Si Lady Meredith ay nasa malungkot na anyo, mga layag na nap unit, ang mga palo ay nagkapira-piraso, 9 na mga lalaki sa gitna ng mga nawawala at nagsimulang ayusin ang aming magagawa, at nang hapong iyon, nakita ng aming uwak, naglalayag sa malayo, si Sun Chaser, bumalik ka para hanapin kami. Higit pa ang nagawa ni Lady Westhill kaysa sa simpleng pagligtas sa bagyo. Nakahanap na siya ng lupa. Ang hangin at rumaragas ang dagat na naghiwalay sa kanyang Sun Chaser mula sa high towers ay nagtulak sa kanya patungo sa kanluran, at nang sumikat ang bukang liwayway, ang kanyang lalaking nasa pugad ng uwak ay nakakita ng mga ibon na umiikot sa isang malabo na tuktok ng bundok sa abot tanaw. Lumapit dito si Lady Alice at nakarating sa 3 maliliit na isla. Isang bundok na dinadaluhan ng 2 burol, as she put it. Ang Lady Meredith ay hindi akma upang maglayag, ngunit sa tulong ng isang hila mula sa 3 bangka mula sa Sun Chaser ay nagawa niyang ligtas ang mga isla. Ang 2 basag na barko ay sumilong sa mga isla ng higit sa 1-2 linggo, na nagkukumpuni at nilagyan muli ang kanilang mga tindahan. Nagwagi si Lady Alice, narito ang lupaing mas malayo sa kanluran kaysa sa anumang lupain na nalaman, mga isla na umiral sa hindi kilalang chart. Dahil 3 sila, pinangalanan niya silang Aegon, Rhaenys, at Visenya. Ang mga isla ay walang nakatira, ngunit ang mga bukal at batis ay sagana, kaya't napuno ng mga manlalakbay ang kanilang mga casks ng lahat ng sariwang tubig na kailangan nila. May mga ligaw na baboy din, at malalaking, matamlay na kulay abong butiki kasing laki ng USA, at mga punong-puno ng mga mani at prutas. Matapos masample ang ilan sa mga iyon, ipinahayag ni Eustace Hightower na hindi na nila kailangang pumunta pa. Ito ay sapat na pagtuklas, sabi niya. Mayroon kaming mga pampalasa dito na hindi ko pa natikman, at ang mga rosas na prutas na ito, narito ang aming mga kapalaran, nasa aming mga kamay. Hindi makapaniwala si Alice Westhill. 3 maliliit na isla, kahit na ang pinakamalaki sa mga ito 1/3 ang laki ng Dragonstone, iyon ay wala. Ang mga tunay na kababalaghan ay nasa mas malayong kanluran. Maaaring may isa pang esos sa kabila ng abot tanaw. O baka may isa pang libong liga ng walang laman na karagatan, sagot ni Sir Eustace. At kahit na si Lady Alice ay humikayat at nagsumamo at naghabi ng mga sapot ng mga salita sa hangin, hindi niya ito maigalaw. Kahit na ginasto ko, hindi ito papayagan ng aking mga tauhan, sinabi niya kay Lord Donald sa Hightower. Sa isang lalaki, kumbinsido sila na nakita nila ang isang higanteng kraken na humila kay Autumn Moon sa ilalim ng dagat. Kung binigyan ko ng utos na tumulak, ipapakain sana nila ako sa alon at nakahanap ng isa pang kapitan. Kaya't ang mga manlalakbay ay naghiwalay ng landas nang sila ay umalis sa mga isla.
Si Lady Meredith ay bumalik sa silangan para umuwi, habang si Alice Westhill at ang kanyang Sun Chaser ay nagdiin sa kanluran, hinahabol ang araw. Ang paglalayag pauwi ni Eustace Hightower ay magiging kasing delikado ng kanyang paglalayag palabas. Marami pang bagyo ang dapat lampasan, kahit na walang kasing kilabot ang umangkin sa barko ng kanyang kapatid. Ang nangingibabaw na hangin ay laban sa kanila, na pinipilit silang magtak at magtak muli. Nakasakay sila ng 3 sa malalaking gray na butiki, at kinagat ng isa ang kanyang steersman, na ang binti ay naging berde at kailangang tanggalin. Pagkalipas ng ilang araw, nakatagpo sila ng isang pod ng mga Leviathan. Ang isa sa kanila, isang malaking puting toro na mas malaki kaysa sa isang barko, ay bumangga kay Lady Meredith ng isang layunin, at nabasag ang kanyang katawan ng barko. Pagkaraan ay nagbago si Sir Eustace, patungo sa Summer Islands, na inakala niyang pinakamalapit na landfall. Ang mga ito ay mas malayo sa timog kaysa sa kanyang napagtanto, gayunpaman, at natapos na nawawala ang mga isla ng buo at sa halip ay sumakay sa baybayin ng Sartorius. Kami ay nandoon sa loob ng isang buong taon, sinabi niya sa kanyang apo, sinusubukang gawing muli si Lady Meredith sa dagat, dahil mas malaki ang pinsala kaysa sa inaakala namin, hindi bulag sa ganyan, mga emeralds, ginto, mga pampalasa, lahat ng iyon at iba pa, mga unggoy na parang mga lalaki, mga lalaking umaangal na parang mga unggoy, mga wyvern, mga basilisk, 100 iba't ibang uri ng mga ahas. Ang ilan sa aking mga tauhan ay nawala lamang sa isang gabi. Siya ay dumudugo mula sa kanyang mga tainga at titi at asno ay gumawa ng isang tao baliw, alam ng bawat marino, ngunit ang tubig tabang ay hindi mas ligtas sa lugar na iyon, halos masyadong maliit upang makita, kung ikaw ay nakalunok ng itlog sila sa loob mo at ang mga lagnat, halos hindi lumipas ang kalahati ng aking mga tauhan ay mamamatay na sana, sa tingin ko, ngunit may dumaan na mga Summer Islander. Alam nila na ang impyerno ay mas mahusay kaysa sa kanilang hayaan, sa tingin ko. Sa tulong nila, nakuha ko si Lady Meredith sa Tall Trees Town, at mula roon hanggang sa bahay. Doon natapos ang kanyang kwento, at ang kanyang mahusay na pakikipagsapalaran. Tungkol naman kay Lady Alice Westhill, ipinanganak na Eliza ng House Farman, kung saan natapos ang kanyang pakikipagsapalaran ay hindi natin masasabi. Ang Sun Chaser ay naglaho sa kanluran, naghahanap pa rin ng mga lupain sa kabila ng Sunset Sea, at hindi na muling nakita. Maliban, makalipas ang maraming taon, si Corlys Velaryon, ang batang isinilang sa Driftmark noong 53 ay dadalhin ang kanyang barko sa Sea Snake sa 9 na dakilang mga paglalakbay, na naglalayag ng mas malayo kaysa sa sinumang tao ng Westeros na naglayag noon. Sa una sa mga paglalakbay na iyon, naglayag siya sa kabila ng Jade Gates, patungo sa Hiti at sa isla ng Leng, at bumalik na may dalang napakaraming pampalasa at seda at jade na ang bahay Velaryon ay naging, sa loob ng ilang panahon, ang pinakamayamang bahay sa lahat ng 7 kaharian. Sa kanyang ikalawang paglalayag, si Ser Corlys ay naglayag ng mas malayo sa silangan, at naging unang Westerosi na nakarating sa Ashay by the Shadow, ang madilim na itim na lungsod ng mga Shadowbinders sa gilid ng mundo. Doon ay nawalan siya ng pagmamahal at kalahati ng kanyang mga tauhan, kung totoo ang mga kwento, at doon din, sa daungan ni Ashay, nasulyapan niya ang isang luma at maraming lagay ng panahon na barko na isusumpa niya magpakailanman ay maaari lamang si Sun Chaser. Noong 59 na gayunpaman, si Corlys Velaryon ay isang batang may 6 na taong gulang, na nangangarap ng dagat, kaya't kailangan nating iwanan siya at bumalik muli sa katapusan ng taglagas sa nakamamatay na taon na iyon, nang magdilim ang kalangitan, tumaas ang hangin, at taglamig, dumating muli sa Westeros. Ang taglamig ng 59 hanggang 60 AC ay isang pambihirang malupit, lahat ng nakaligtas dito ay sumang-ayon. Ang hilaga ay unang tinamaan at pinakamahirap, habang ang mga pananim ay namatay sa bukid, ang mga sapa ay nagyelo, at ang mapait na hangin ay umaalulong sa ibabaw ng pader. Bagamat iniutos ni Lord Alaric Stark na ang kalahati ng bawat ani ay ingatan at isantabi laban sa darating na taglamig, hindi lahat ng kanyang mga bannermen ay sumunod. Habang wala ng laman ang kanilang mga lord at kamalig, ang taggutom ay lumaganap sa buong lupain, at ang matatandang lalaki ay nagpaalam sa kanilang mga anak at lumabas sa nyebe upang mamatay upang ang kanilang mga kamag-anak ay mabuhay. Nabigo ang pag-aani sa mga ilog, sa kanluran, at sa Vale, at kahit pababa sa abot.
Ang mga may pagkain ay nagsimulang mag-imbak, at sa buong 7 kaharian ay nagsimulang tumaas ang presyo ng tinapay. Mas mabilis na tumaas ang presyo ng karne, at sa mga bayan at lungsod, lahat ng prutas at gulay ay nawala. At pagkatapos ay dumating ang shivers, at ang estranghero ay lumakad sa lupain, alam ng mga maesters ang shivers. Nakita na nila ito tulad ng dati, 1 siglo na ang nakakaraan, at ang kurso ng contagion ay nakasulat sa kanilang mga libro. Ito ay pinaniniwalaang dumating sa Westeros mula sa kabila ng dagat, mula sa isa sa mga libreng lungsod o mga lupaing mas malayo pa. Ang mga port city at harbor town ay palaging nakadarama ng kamay ng sakit na una at pinakamahirap. Marami sa mga maliliit na tao ang naniniwala na ito ay dinadala ng mga daga, hindi ang pamilyar na kulay abo na daga ng King's Landing at Old Town, malaki at matapang at mabangis, ngunit ang mas maliliit na itim na daga na makikitang nagkukumpulan mula sa mga hawak ng mga barko sa pantalan at nagmamadaling bumaba sa mga lubod na humahawak sa kanila ng mabilis. Kahit na ang pagkakasala ng mga daga ay hindi kailanman napatunayan sa kasiyahan ng Citadel, biglang bawat bahay sa 7 kaharian, mula sa pinakadakilang kastilyo hanggang sa pinakamababang kubo, ay nangangailangan ng isang pusa. Bago tumakbo ang shivers sa taglamig na iyon, ang mga kuting ay nagbebenta ng kasing dami ng mga destroyer. Ang mga marka ng sakit ay kilala. Nagsimula ito ng simple, na may ginaw. Ang mga biktima ay nagrereklamo ng pagiging malamig, magtapon ng sariwang troso sa apoy, magsisiksikan sa ilalim ng kumot o isang tumpok ng balahibo. Ang ilan ay tumawag para sa mainit na sopas, mulled wine, o, sa anumang kadahilanan, beer. Ang mga kumot o sopas ay hindi maaaring manatili sa pag-unlad ng salot. Sa lalong madaling panahon ang panginginig ay magsisimula, banayad sa una, nanginginig, ngunit hindi maiiwasang lumalala. Ang mga gooseprickles ay nagmamarcha pataas at pababa sa mga paa ng biktima na parang mga hukbong mananakop. Sa oras na iyon ang mga nagdurusa ay nanginginig ng marahas na ang kanilang mga ngipin ay magdadaldol, at ang kanilang mga kamay at paa ay magsisimulang manginig at manginig. Nang maging bughaw ang labi ng biktima at nagsimulang umubo ng dugo, malapit na ang wakas. Sa sandaling naramdaman ang unang ginaw, mabilis ang takbo ng shivers. Maaring dumating ang kamatayan sa loob ng 1 araw, at hindi hihigit sa 1 biktima sa bawat 5 nakarecover. Ang lahat ng ito ay alam ng mga maesters. Ang hindi nila alam ay kung saan nanggaling ang mga panginginig, kung paano ito pipigilan, o kung paano ito gagamutin. Sinubukan ng mga paltas, at mga gayuma. Iminungkahi ang mga maiinit na mustasa at dragon pepper, at ang alak na pinahiran ng kamandag ng ahas na nagpamanhid sa mga labi. Ang mga nagdurusa ay inilubog sa mga batya ng mainit na tubig, ang ilan ay pinainit halos hanggang sa kumukulo. Ang mga berdeng gulay ay sinasabing isang lunas, pagkatapos ay hilaw na isda, pagkatapos pulang karne, mas duguan ang mas mahusay. Ang ilang mga manggagamot ay nagbigay ng karne, at pinayuhan ang kanilang mga pasyente na uminom ng dugo. Sinubukan ang iba't ibang usok at paglanghap ng nasusunog na dahon. Isang Panginoon ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na magsunog ng apoy sa paligid niya, na nakapalibot sa kanyang sarili ng mga pader ng apoy. Sa taglamig ng 59 na ak, ang shivers ay pumasok mula sa silangan, at lumipat sa Blackwater Bay at pataas sa Blackwater Rush. Bago pa man ang King's Landing, naramdaman ng mga isla sa labas ng mga korona ang lamig. Si Edwell Celtiger, ang isang beses na kamay ni Maegor at ang pinakahinamak na master ng barya, ang unang Panginoon na namatay. Sinundan siya ng kanyang anak at tagapagmana sa libingan pagkaraan ng 3 araw. Namatay si Lord Staunton sa Rook's Rest, at pagkatapos ay ang kanyang asawa. Ang kanilang mga anak, na natakot, ay tinatakan ang kanilang mga sarili sa loob ng kanilang mga silid at hinaranggan ang mga pinto, ngunit hindi sila nito nailigtas. Sa Dragonstone, namatay ang minamahal ng reyna na si Septa Edith. Sa Driftmark, si Daemon Velaryon, Lord of the Tides, ay nakarecover matapos mamatay, ngunit ang kanyang pangalawang anak na lalaki at 3 sa kanyang mga anak na babae ay nawala. Lord Bar Eman, Lord Rosby, Lady Jiril ng Maidenpool, tunog ang mga kampana para sa kanilang lahat, at marami pang mas mababang lalaki at babae. Sa buong 7 kaharian, ang mga maharlika at mapagpakumbaba ay sinaktan. Ang matanda at bata ay higit na nasa panganib, ngunit ang mga lalaki at babae sa kasaganaan ng kanilang buhay ay hindi nakaligtas.
Kasama sa listahan ng mga kinuha ang pinakadakila sa mga Panginoon, ang pinakamarangal sa mga babae, ang pinakamatapang sa mga kabalyero. Si Lord Prentice Tully ay namatay na nanginginig sa River Run, na sinundan pagkalipas ng isang araw ng kanyang Lady Lucinda. Si Lyman Lannister, ang makapangyarihang Panginoon ng Casterly Rock, ay kinuha, kasama ng iba pang mga Panginoon ng Westerlands, Lord Marbrand ng Ashmark, Lord Tarbeck ng Tarbeck Hall, Lord Westerling ng Crag. Sa Highgarden, nagkasakit si Lord Tyrell ngunit nakaligtas, ngunit nasawi, lasing, sa pagkahulog mula sa kanyang kabayo 4 na araw pagkatapos ng kanyang paggaling. Si Rhaegar Baratheon ay hindi ginalaw ng mga Shivers, at ang kanyang anak na lalaki at anak na babae ni Reyna Alisa ay tinamaan ngunit nakabawi, ngunit ang kanyang kapatid na si Ser Ronald ay namatay, at ang mga asawa ng kanyang mga kapatid na lalaki. Ang dakilang daungang lungsod ng Old Town ay lubhang naapektuhan, nawalan ng 1/4 ng populasyon nito. Si Eustace Hightower, na nakabalik ng buhay mula sa hindi sinasadyang paglalayag ni Alice Westhill sa Sunset Sea, ay muling nakaligtas, ngunit ang kanyang asawa at mga anak ay hindi pinalad. Hindi rin ang kanyang apo, Panginoon ng Hightower. Hindi maantala ni Donald de Delayer ang kamatayan. Namatay siyang nanginginig. Gayon din ang mataas na septen, 20 ng pinakadebotiko, at ganap na 1/4 ng mga Archmaester, Maester, Acolytes, at mga baguhan sa Citadel, sa buong kaharian, walang lugar na labis na naghihirap gaya ng King's Landing noong 59 na ak. Kabilang sa mga namatay ang 2 kabalyero ng Kingsguard, ang matandang Ser Sam ng Sour Hill at ang mabuting puso na si Ser Victor the Valiant, kasama ang 3 Panginoon ng Konseho, sina Alban Massey, Carl Corbray, at Grand Maester Bennifer mismo. Si Bennifer ay nagsilbi sa loob ng 15 taon sa mga panahong parehong mapanganib at maunlad, na dumarating sa Red Keep matapos putulin ni Maegor the Cruel ang kanyang 3 kaagad na nauna. An act of singular courage or singular stupidity, ang mapanuyam niyang kahalili ay magmamasid. Hindi sana ako tumagal ng 3 araw sa ilalim ni Maegor. Ang lahat ng mga patay ay magluluksa at mamimiss, ngunit pagkatapos ng kanilang pagpanaw, ang pagkawala ni Carl Corbray ay labis na nadama. Sa pagkamatay ng kanilang commander at marami sa City Watch ang natamon at nanginginig, ang mga lansangan at eskinita ng King's Landing ay naging biktima ng kawalan ng batas at lisensya. Ninakawan ang mga tindahan, ginahasa ang mga babae, ninakawan at pinatay ang mga lalaki ng walang krimen ngunit naglalakad sa maling kalye sa maling oras. Ipinadala ni Haring Jaehaerys ang kanyang Kingsguard at ang kanyang mga kabalyero sa sambahayan upang ibalik ang kaayusan, ngunit sila ay napakakaunti, at hindi nagtagal ay wala siyang pagpipilian kundi tawagan sila pabalik. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang grasya ay mawawalan ng isa pa sa kanyang mga Panginoon, hindi sa Shivers kundi sa kamangmangan at puot. Hindi kailanman nanirahan si Rhaego Draz sa Red Keep, kahit na may sapat na lugar para sa kanya doon, at maraming beses nang nag-alok ang hari. Mas gusto ng Pentoshi ang kanyang sariling man sa Street of Silk, kung saan ang Dragon Pit ay nasa itaas niya sa ibabaw ng Hill of Rhaenys. Doon ay maaari niyang aliwin ang kanyang mga asawa nang hindi nagdurusa sa hindi pagsang-ayon ng korte. Pagkatapos ng 10 taon sa paglilingkod sa Iron Throne, si Lord Rhaego ay naging matapang na, at hindi na piniling sumakay. Sa halip ay lumipat siya mula sa Mans patungo sa kastilyo at bumalik muli sa isang magarbong ginintuan na palankuan. Sa hindi magandang paraan, dinala siya ng kanyang ruta sa mabahong puso ng Flea Bottom, ang pinakamarumi at pinakawalang batas na distrito ng lungsod. Sa kakilakilabot na araw na iyon, hinahabol ng 12 hindi gaanong masarap na mga residente ng Flea Bottom ang isang bik sa isang eskinita nang madatnan nila si Lord Rhaego na gumagalaw sa mga lansangan. Ang ilan ay lasing at lahat ay nagugutom. Ang bik ay nakatakas sa kanila at ang paningin ng Pentoshi ay nagalit sa kanila, dahil sa isang lalaki ay sinisisi nila ang Panginoon ng Barya sa mataas na halaga ng tinapay. Ang isa ay nagsuot ng espada. May mga kutsilyo ang 3. Ang natitira ay dumukot ng mga bato at patpat at dinag sa ang palankuan, pinalayas ang mga may dala ni Lord Rhaego at itinapon ang kanyang Panginoon sa lupa. Sinabi ng mga nanonood na sumigaw siya para humingi ng tulong sa mga salitang hindi maintindihan ng sinuman sa kanila. Nang itinaas ng kanyang Panginoon ang kanyang mga kamay upang iwasan ang mga suntok na umuulan sa kanya, ang mga ginto at mga batong hiyas ay kumikinang sa bawat daliri, at ang pag-atake ay lalong nabaliw.
Sumigaw ang isang babae, siya si Pentoshi. Sila ang mga bastard na brung the shivers dito. Isa sa mga lalaki ang nagbunsod ng bato mula sa bagong batong kalye ng hari at paulit-ulit itong ibinagsak sa ulo ni Lord Rigo, hanggang sa isang pulang dugo at buto at utak na lang ang natira. Kaya namatay ang Panginoon ng Hangin, ang kanyang bungo ay nadurog ng isa sa mismong mga cobblestone na tinulungan niyang mahiga ang hari. Kahit noon pa, hindi pa tapos sa kanya ang mga umaatake sa kanya. Bago sila tumakbo, hinubad nila ang kanyang magagandang damit at pinutol ang lahat ng kanyang mga daliri upang maangkin ang kanyang mga singsing. Nang makarating ang balita sa Red Keep, si Jaehaerys Targaryen mismo ang sumakay upang kunin ang bangkay, na napapalibutan ng kanyang Kingsguard. Galit na galit ang kanyang grasya sa kanyang nakita kaya sasabihin ni Sir Joffrey Doggett pagkatapos, nang tumingin ako sa kanyang mukha, saglit na para bang tinitingnan ko ang kanyang tiyuhin. Ang kalye ay puno ng mga usisero, lumabas upang makita ang kanilang hari o tingnan ang dagwang bangkay ng Pentoshi Money Changer. Pinaikot-ikot ni Jaehaerys ang kanyang kabayo at sinigawan sila. Makukuha ko ang pangalan ng mga lalaking gumawa nito. Magsalita ka ngayon, at ikaw ay gagantimpalaan ng mabuti. Itigil mo ang iyong mga dila, at mawawala sila. Marami sa mga nagmamasid ang tumalikod, ngunit isang nakayapak na batang babae ang lumapit, sumirit ng isang pangalan.